Iyak na lamang ang tanging nagawa ni Nanay Esther Ramo matapos na lamang ni-rape at walang awang pinatay ang 12 anyos na bunsong anak nito na si Kay Ramo. Kwento ng mga magulang ng biktima araw ng Linggo. Hindi pa man sumasikat ang araw, kasabay nilang dalawa ang anak at excited na raw itong kumuha ng uling sa kanilang bukid para imbak sa darating na Abril 28 dahil kaarawan raw nito. Nang dumating sila sa bukid, mag-alas 7 ng umaga, naisipan ng mga magulang nito na pauwiin ang anak kasabay ng kanilang kambing dahil sa sobrang init ng panahon at walang tubig na mainom ang alaga. Agad namang umalis ang biktima. Mag-alas 10 na umaga, umuwi ang mag-asawa dala ang uling na inihabili ng anak. Pag abot dito, kay namay akong anak isa ditong bahay, ako siyang pumunta na. Nya, ingong mo, iyan ako, dahil abot si Imang Hodre, sa wala man tay. Mutungan balik dahil mi. Balik dahil mi dito sa among kanan. Iilang minuto na ang nakalipas, hindi na raw mapalagay si Nanay Esther at pinahanap ang anak sa kanilang mga kapitbahay at mga kapatid nito. Agad namang bumalik ang mag-asawa sa bukid para tumulong sa paghahanap. Isang maw ang sinasabing nakasalubong ng mag-asawa. Tana ko nga, kita ko man ibulak. Ingon po siya nga, wala. Kung nawala, dung ba? Adulagan dahin ko. Unyang suspect po, murag na 30 ba? Mag-alas 2 ng hapon nang makita ng nakakatandang kapatid nito ang bangkay ng biktimang si Kay Ramo sa masukal na daanan sa taas na bahagi ng Campo 2, Purok Tiangco, Barangay Bawing ng syudad. Galit at pagkamuhi ang nararamdaman ng mga magulang ng biktima. Pangarap sana nitong maging stewardess, ngunit ngayon, isa na lamang itong pangarap. Pwede sakita giga sa una-una ba? Una-una ko sa anak ka. Pwede kitong pangigtabang sa kuha siguro. Wagi katabang. Mag-alas 5 naman ng hapon nang nakorner ng mga kagawad sa lugar si Alvin Asi alias Mau sa kanilang tahanan na sinususpetsahang gumawa ng krimen dahil na rin sa may mga pending records ito ng rape. Aminado naman ang sospek. Ayon sa kanya, nagawa raw nito ang krimen dahil may pumasok na masamang espiritu sa ulo nito matapos humithit ng fiber. Lubos naman ang kanyang pagsisisi sa nagawang krimen. Ito yung ato uling, ang bata pag ito muna tripan. Sulod sa mong huna-una. Nga itong kauban at nga ito na ang bata. Sige. Ito pag katang na po siya, mong gidoon, mong gidala. Asa na sugatan ni mong bata? Na sugatan na mo. Nagkuha sa kumonsil. Dito sa may ulingan. Tapos? Mong gidoon. Mong gisumpungan ng baba. Sumpungan ng bugpad. Nang sinino. Tapos? Motor siya ang tabo. Mong gidala sa babaw. Dito na magbutang. May dinawit ritong pangalan na ayon sa kanya, kasabay nitong gumawa ng krimen. Ngunit pinasinungalingan naman ito ng dating kagawad. Sa tinuod, daghan siya ginadawit nga mga pangalan. Kagabi inamigi kuha ang panako sa mga kapulisan. Sungan lang tupir. Negative si tupir, gibalik na mo kay wala yung si tupir sa mga asalaon nga nahimo ni Alvin Asi. Desidido naman ang pamilya ng biktima na sampahan ng kaso at pagbayaran nito ang karumaldumal na krimen. Kasong rape with homicide ang kakaharapin ng sospek.